Ayan, itong balitang mandato ng National Security Council. Ano ba itong National Security Council issue na to? Inan to si Bongbong Marcos, masyadong nag-iinarte eh. Masyadong nagpapa-importante, tatanga-tanga naman. Bobo naman, ang dami-daming gustong gawin. Putangin ng si Bongbong, ang dami-daming problema ng Pilipinas kung ano-anong inaatupag eh. Puta, para lang makapamuliti kasi tanga eh. Oo, akala naman niya may mawawala kay Inday Sara tsaka kay PRD at sa mga iba pang mga former presidents kung tatanggalin sila sa National Security Council. Walang mawawala sa mga pinagtatanggal mo, gunggong. Ang may mawawala sa amin, tolonggis ka. Alam mo kung sinong kabado? Kabado kami. Putangin na ninyo, hindi namin alam kung anong mga plano nyo sa Pilipinas. Sabi nila bago daw mag-martial law yung tatay mo, ganito din ang ginawa. Putangin na to si Bongbong Marcos Kahit kailan talaga may sa demonyo talaga tong hinayupak na to. Pero medyo delicate to. Tinanggal kasi ano yan eh. Akala niya kasi alam niya mga bossing, alam nito ni Bongbong na malapit sa puso ng mga Duterte etong National Security Council. Bakit? Noong tumatakbo pa lang si Bongbong Marcos at dinidilaan niya pa yung talampakan ni Inday Sara para na nagmamakaawa pa lang siya, Inday Sara, didilaan ko yung talampakan mo, mag-vice president ka naman sa akin kasi balita ko hindi ka tatakbo presidente. Sabi mo mag-mayor ka, hindi ka nasipsipin ko yung ingrown mo. Basta lang tumakbo ka lang na presidente ko. Ano sabi ni Inday? Sige, dilaan mo yung kabila pa. Ito dilaan mo. Ito pang isa, dilaan mo. Ikaw, Aimee. Wait lang, yung sapatos ko, Aimee, dilaan mo yung swelas, nakatapak ng tain ng dagayan. Sige, Aimee, dilaan mo. Ikaw rin, Bongbong, dilaan mo yung pa ako, galingan mo. Ganun sila sa panliligaw kay BP Sara dati. Talaga naman kung makadila sila sa mga sa kasukasuan ng mga dali-daliri sa paan ni Inday Sara, talagang sagad-sagad. Ang sabi ni Inday Sara, bigay mo sa akin yung National Security Advisor, DND. Ibigay mo sa akin. Di ba yun yung gusto niya? Kasi nga alam ni Bongbong yan na malapit sa puso ng mga Duterte etong talagang insurhensya. Alam ni Bongbong yan. Kaya ngayon yung hinihingi ni Inday Sara sa kanya. Bigay mo sa akin yung National Security Advisor o kaya DND. Tapos, bigyan mo ko ng sasakyan, uwi ako gabi-gabi. Diyan sa Davao. Kasi gusto kong maging nanay. Umuo yung mga tarantado. Ngayon, dahil si Inday Sara, tumataas yung kanyang ranking, surveys and all. Kahit anong sira nila, nagkampi-kampi na yung mga makakaliwa, nagkampi-kampi na yung mga magnanakaw ng mga congressman. Pero si Inday Sara hindi pa rin nila napatumba. Kasama pa nila itong mga mainstream media ng mga abnormal. Hindi nila mapabagsak si Inday. Anong ginawa nila? Para makabawi man lang si Bongbong dahil kinakawawa siya eh. Kinakawawa siya, hindi niya kaya maipagsagutan dito kay Inday Sara dahil walang utak si Bongbong eh. Tanga yun eh. Kaya ang kaya lang gawin ni Bongbong Marcos actually, magmalabis sa kapangyarihan. Gamitin yung kanyang powers, yung kanyang kapangyarihan bilang isang presidente para gipitin ng mga Duterte. Pero kung magpapalitan ng bunganga yan, magpapalitan ng patotsyadahan yan, putang na si Bongbong, baka mahimatay yan. Ganyan kabulbol ang utak ng ulul na yan. Hindi kaya gagamitin niya yung kanyang kapangyarihan para gipitin etong mga Duterte. Tinanggal si Inday at ang mga former presidents sa NSC, National Security Council. Dahil di umano si Inday Sara daw ay yung mga pronouncements niya, yung si PRRD naman daw, yung gustong ihiwalay yung Mindanao sa Pilipinas, yun daw mga pronouncements na yun. Yung ito si Inday, gustong pag namatay daw siya, pag namatay ako, meron akong inutusan, napapatay din sa kanila, yung mga ganun. Ito ngayon, itong tolonggis na si Bongbong, akala naman niya, pag ginawa niyang tinanggal niya sa NSC, itong si Inday Sara, akala naman niya, iiyak si Inday.
Putang ina, ang hindi niya alam, lalo siyang kukulitin neto ni Inday. Kukulitin sila nito. Papaano? Putang ina, hihingi lalo to si Inday ng accountability at transparency. O, tinanggalan nyo kami ng mata, ng tenga dyan sa council na yan. Mga siraulo kayo. O, ngayon, kailangan namin malaman, hihingin namin at kasama ang taong bayan kung ano na bang ginagawa nyo sa NSC. Baka mamaya binibenta nyo na tong Pilipinas. May pa NSC. Tinanggal si Inday Sara. Tinanggal ang mga former president sa NSE. Tapos anong nangyari? Yung mga Afghanistan, yung mga putangin na, yung mga Afghan refugees papunta na sa Pilipinas. 50 days daw sila, 50 araw daw silang mamamalagi rito. Pusta tayo, forever na ditong mga gunggong na yan. Oh, sigurado. Oh, puta, nagbago yung boss ko ha. Oh, sigurado yan mga bossing. Oh, puta, tinanggal nila itong mga ito para magawa nitong administrasyon na to lahat ng kabulastugan sa Pilipinas. Oh, para magawa nila lahat ng kabulastugan. Ano ba tong National Security Council? Ano ba mandato nito? Ito, papaliwanag sa inyo ni Ed Lingao. O, pasok. Ng ilan, kasama ba talaga ang Vice Presidente sa tinatawag na National Security Council? Balikan lang po natin siguro ang kasaysayan ng NSC. Mula po nang magtatag ng isang advisory body ang mga Pangulo ng Pilipinas sa issue po ng national security, parating kasama ang Vice Presidente. Taong 1935 pa lamang, pinirmahan ni Pangulong Manuel Quezon ang EU No. 3. Tinalaga si General Douglas MacArthur bilang military advisor ng Philippine Commonwealth at tinatag ang tinawag noong National Defense Council. Ang trabaho nitong council, i-advise ang Pangulo sa mga issue ng national defense. Noon pa lamang 1935, kasama na bilang miyembro ng National Defense Council ang Vice Presidente. National Defense Council, 1935. Tangina, lawbreaker talaga tong animal na ito eh. Ito talagang gunggong na si Bongbong. Lawbreaker talaga, lahat na lang ng lahat ng kakaiba ginagawa niya eh. No, lahat ng palpak, lahat ng mali, putangina ginagawa talaga niya. Tingnan mo, President, Vice President, Cabinet, 2 from National Assembly, 2 from Governors, 2 former Revolutionary War Generals, Chief of Constabulary. Tayan ang nakasaad. Puta mantakin mo, tanggalin niya yung Vice President na supposedly part pa naman ng kanyang gobyerno. Tinanggal niya, pati yung mga former presidents, tinanggal niya. Ano pa? Ang trabaho kasi ng Vice ay humalili sa Pangulo kung may masamang mangyari sa kanya. Matapos ang giyera, taong 1947 naman... Mantakin mo, tinan mo ha. Kung sakaling may mangyari kay Bongbong, which is hindi malayong mangyari kasi alam nyo naman, medyo putangin na lahat ng usok yata hinihigop ng mga yan eh. Lahat yata ng usok hinihigop ng mga yan eh. Malay mo anytime soon biglang huminto yung paghinga ng tokmol na yan. Itinanggal niya si BP. Sino na ngayon ang magiging engot din talaga eh, no? Ay, nako. Binago ang pangalan nito, ang Council of National Defense of the Philippines. Kasama pa rin... Kakahabol niya sa mga Duterte, bayan ang nasisira. Actually, hindi ko alam kung hinahabol niya. Paano niya ba hinahabol? Hinahabol niya, kakasira niya. Kakasira ni Tambaluslos at kaka-deadman nito ni Bongbong kay Tambaluslos. Kaya nasisira talaga ang nasisira talaga ang bayang Pilipinas dahil sa mga hinayupak na ito. Hindi 1 kilo singhutin nyo na lahat ng sabay-sabay para isang biyahe na lang pang impyerno. Po ang Vice Presidente sa listahan po ng mga miyembro. 1950, panahon ni Pangulong Elpidio Quirino nang tawagin na itong National Security Council. Miyembro pa rin ng Vice Presidente, mga miyembro ng Gabinete ng Pangulo at ilang piling opisyal ng Senado at Kongreso na may kinalaman sa National Defense. Pero taong 1987 nang talagang palawakin ang trabaho ng National Security Council sa pamamagitan ng Administrative Code of 1987. Advisory body po ito sa mga issue ng domestic, foreign, military,
political at pati po economic, social, and educational. Basta't may kinalaman daw sa national security. Ito pa, trabaho po ng NSC na i-analyze ang mga pangyayari dito at sa ibang bansa para makabalangkas ng polisiya ang pamahalaan. Ang mga membro nito, ang presidente bilang chairman ng NSC, ang vice-presidente at ilang piling miyembro ng gabinete. At meron pang mas maliit na grupo sa NSC ang tinatawag na Executive Committee. Ito po ang mismo nagbabalangkas ng mga polisiya sa pagmamando. Tanungin mo yan si Bobo Marcos. Tanungin mo yan. Anong ginagawa niya sa NEC? Ano ba trabaho niya? Putang ina, hindi alam niyan. Gaganon yan. Ano? Hindi ko alam. Oh, tanungin mo yan. Ano ba ginagawa niyo sa NEC? Puta, walang alam yan. Bumagyo nga dito sa Pilipinas. Walang alam ang hayop na yan. Diba? Bumagyo sa Pilipinas. Walang alam yung kolokoy na yan. Hindi niya alam anong gagawin niya nung may bagyo. Putang ina, dito pa sa National Security Council. Walang alam niyang ulul na yan. Alam niya, ang ganda ng Pilipinas eh. Oo, kaya sabi niya, putya, tanggalin ko nga to si Vice President dito para masaktan sila. Ang ginagawa lang naman niya to para saktan ng mga Duterte dahil sobrang sa mga Duterte. Sobrang importante sa Duterte yung national security, lalong-lalo na insurhensya eh. Tapos sabi ni Diego Latigo, Solgen nga, hindi alam eh. Oo, ilang tanong. Solgen, ha? Solgen, ha? Ano? Solgen, ha? Putang ina mo, Solgen, Solicitor General, gago. Ha? Muking inan to, bobo. Puta, nakakahiya talaga yung presidente natin. Tapos puta, nagtanggal-tanggal pa rito. Tingnan mo, sino nagpapaliwanag? Nung tinanggal si Inday Sara dito, at saka mga former presidents, sino nagpapaliwanag? Si Bersamin. Oh. Oh, si Bersamin. Si Bersamin ang putang inang nagpapaliwanag. Tingnan mo gaano katanga yan. Kung pinagtatanggol nyo pa, wala nang alam yung animal na yan. May pa sila national security threat. Security threat daw si Inday Sara at yung mga former presidents. Gago. Security threat ninyo. Talagang security threat nila kayo. Or matatakot talaga kayo sa mga Duterte. Alam nyo kung bakit? Putang ina, Duterte ang makakapagpatanggal sa inyo sa pwesto. Tsaka pinagpapatay ng mga Duterte yung mga kriminal eh. Umalay mo, susunod na kayo. Bopuls talaga eh. Meron pa silang Inday Sara is a threat to national security. Tanginin yan, paano naging threat to national security? Papapasukin nyo nga dito yung mga Afghanistan, mga gago kayo. Tarantado. Pinasok nyo nga rito yung Siyam na EDCA sites. Pwede tayong bombahin ng China dahil sa mga putang inang EDCA sites na yan. Tapos ngayon naman, papapasukin nyo dito yung mga Afghanistan. Pukin ang ina niyan. Sinasabi mo noon, bongbong, sinungaling ka talaga. Sabi mo noon, hindi totoo yan. Putang ngayon, papasok na sila. Tarantado ka talaga. Ito ng Pangulo. Panahon ni Pangulong Fidel Ramos, pinalawak ang membership ng NSC at dinagdag ang mga kalihim ng DOST, DTI, Finance, DNR at pati ang NEDA. Ngayon, taong 2001, pinalawak pa ito lalo ni Pangulong Gloria Arroyo. Lahat po ng mga dating Pangulo na buhay pa ay sinama na rin sa National Security Council. Pero bago magtapos ang... Yun ang magandang transparency. Sinama lahat ng mga buhay pa ng mga retired mga former presidents. Yun ang maganda. Kasi when it comes to national security, mas maganda yung marami kayong nag-uusap-usap. Mas maganda yung may check and balances. Kahit na sa mga hindi mo kakampi, dapat meron kang kasama dyan. Kasi baka mamaya hindi ka nag-iisip ng tama. At least meron mag-a-advise sa'yo, oy, medyo mali yan, sir. Medyo mali kasi ganito, baka mangyari ganito, baka mangyari ganyan. Pero putya, pulpul talaga eh. Mantakin mo, marami kang katulong, babawasan mo yung katulong mo, wala kang ang alam. Okay lang magbawas ka ng katulong kung sobrang talino mo eh. Pero sa tanga mo, nagtanggal ka pa ng mga magagaling na former presidents.
Mayroon pa kayong threat to national security na lalaman. 2024, yun na nga, nagbuwas ng membro si Pangulong Marcos. At sa kanyang mga tinanggal, ang tatamaan talaga ay si VP Sara Duterte at ang kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Ang mga former presidents ay hindi na po kasama. Sa unang pagkakataon, sa loob po ng halos 9 na dekada, 89 years, ang Vice Presidente ay hindi na po kasama sa highest advisory body. Tanga, no? Sa 9 na dekada, 90 years, nag-iisip ng matino yung mga presidente. Oo, sa 90 years. Nagkaroon tayo ng presidenteng tanga. Bukod tangi. Sabi ko nga, di ba, may lumalabas na parang every generation, may lumalabas na mga malulupit na tao, yung freak of nature. Halimbawa, noong panahon nung mga 1970s, lumabas si Wilt Chamberlain. Oo, lumabas si Abdul Jabbar sa NBA, freak of nature. Then after nun, lumabas ang Michael Jordan, another freak of nature. After another generation, may lumabas na Kobe Bryant, biglang may lumabas na LeBron James. Yun yung mga kakaibang mga tao na Shaquille O'Neal pa pala. Yung mga freak of nature na parang hindi mo maipaliwanag saan nanggaling tong mga tao na to, bakit sobrang gagaling nila. Oh, may mga ganun. Putang ina, lumabas sila Albert Einstein, sila Leo Tolstoy. Lumabas sila Victor Hugo, yung mga malulupit na mga authors, mga artists, sila Leonardo da Vinci, sila Beethoven, sila Michelangelo. Lumabas yan sa mga magkakaibang henerasyon. O yung mga magagaling na tao na yan. Putang ina, bukod tangi, nag-produce ang Earth ng utak talaba. Oh, yung Wembenyama, di ba? Oh, sino pa yung mga freak of nature? Nikola Tesla, sila Isaac Newton. Lumabas yan, mga Albert Einstein. Putangin naman, taki mo nag-produce nag-produce ang mundo. Sa Pilipinas pa napunta ng ganitong tao. Putangin na walang utak. Sila Mozart, di ba? O yan mga freak of nature. Putangin na yan. Nakalinya to, alam mo ko saan? Nakalinya to si Bongbong, alam mo kung saan? Kay SpongeBob at saka kay Patrick. Patalinuhan silang tatlo. Kaya nga sabi nga ni Diego Latigo kanina, ano kayang trip nito? Sabi ni Master Jude. Ano kayang trip nito ni Bongbong? Sabi ko, alam mo kung anong trip niya? Bad trip. Mababad trip ka talaga. Ginang to tanga. Hindi totoo. Maniwala kayo. Bihira may lumabas na ganitong tao after 90 years. May lumabas na ganitong tao. Pinaglihi sa kabuting walang silbi. Tayo na hindi ka nahiya, Bongbong. Tsaka, yan na yung sinusundan buong lahat ng politika natin, binago mo, putangin na. Wala kang nagawang matino sa Pilipinas, binago-bago mo pa yan. Pangulong Duterte, ilang beses na po kasing nagparinig na maaaring umalma ang mga sundalo laban sa Marcos administration. At sa isang punto, nagtawag pa siya ng secession ng Mindanao. So yun ang dahilan nila, yung secession. Sabi niya, hiwalay kami kasi putangin na naman hindi ka ba mabibisit, mga magnanakaw kayo sa Luzon. Mga magnanakaw kayo dyan, tapos gusto nyo party pa kami ng Pilipinas, mga hayop kayo. Pwede nang humiwalay kami, hiwalay kami. Yun ang sabi ni Presidente, dating Presidente Duterte. So yun ang ginamit nila, kaya tinanggal daw yung mga former presidents. Si Inday Sara naman, noon daw na gano'n, yun daw siya ay nagsabi na kung pag namatay ako at pinapatay ako ng mga yan, mayroon akong kinausap, papatayin din sila. O siya, yun ang dahilan. Tangina, yun ang dahilan. Ito nakakatawa. Putang ina, ang yabang-yabang nito ni Bongbong Marcos. Sobrang yabang nyo, Bongbong Marcos, ha? Tangina, with all the intelligence funds,
Na meron ka pang National Security Council. Putang ina, napakayabang mo. Sobrang yabang mo, yung puting ahas ni Maharlika hanggang ngayon hindi mo pa nahuhuli. Ganon katanga. Ganon kapulpul etong si BBM. Mantakin mo ha, mantakin mo. Ang liit ng palasyo. Ang liit ng grupo nila. Sinasabi na nga ni Maharlika na yung puting ahas niya nasa Malacanang. Tangina, hanggang ngayon nakakapagbigay pa ng impormasyon kay kay Maharlika. Hindi niya pa din nahuhuli kung sino yan hanggang ngayon. Bobo eh. Di ba, Diego Latigo, 3 taon na si Maharlikang ginugulpi sila. Lahat ng mga plano nila sa buhay binibisto ni Maharlika. Lahat ng mga kabulastugan sa kanilang palasyo, pati yung sampalan, suntukan ng mag-asawa, nakakarating kay Maharlika. Mantakin mo bilyon-bilyon. Ang intelligence confidential funds ng presidente, meron pa siyang National Security Council, meron pa siyang Department of National Defense, meron pa siyang intelligence community. Putay na yan, ang tagal na nung ahas ni Maharlika, hindi niya pa mahuli-huli. Paano kami maniniwala sa iyo, Bongbong, na magaling kang presidente? Putay na, dyan nga sa paligid mo, meron kang ahas na putay na hindi mo alam kung sino. Tayo na, bago mo asikasuhin, eto si PRRD, si Inday Sara, kung gusto mong manalo dito sa dalawa na to, putang ina, manalo ka muna kay Maharlika. Oh, manalo ka muna kay Maharlika. Putang ina, at least man lang, mahuli mo man lang kung sino yung intel ni Maharlika. Bantay mo si Maharlika, wala siyang budget para sa intelligence funds. Pero putya, nakakakuha siya ng libreng intel galing sa Malacanang. Ilang beses na kayong ginugulpi niyan. Inakawawa araw-araw si Kokak. Oh, lahat ng niyo diyan, lahat ng mga agenda niyo diyan, mga pot session niyo diyan, nakakarating daw kay Maharlika. Mantakin mo, 3 taon na si Maharlika nag-expose patungkol sa mga kabulastugan nila, tapos sinasabi ni Maharlika galing sa loob. May insider ako dun. Message sa akin. Putang ina, isang network lang ginagamit nyo. Email daw ng email, isang email network lang ginagamit nyo. Putang ina, hindi nyo matrace kung sino yung nagpapadala ng impormasyon kay Maharlika. Hindi ba kayong mga engot? Di ba hindi nyo nga mapatigil si Maharlika eh. Patitigilin nyo pa to si Inday Sara. Ano kayo, Diyos? Sino maniniwala sa inyong threat to national security, mga unggoy? Wala kayong kapasidad. At si VP Sara nga, inanunsyo dati na may kinontrata siya para patayin ang Pangulo at ang kanyang pamilya kung meron daw mangyayari sa kanya. Kaya't maaring kung problema na sila sa personal security, maaring hindi komportable ang Pangulo na isama sila sa mga usapin ng national security. Pero kung tutuusin, hindi naman po talaga kailangang formal na tanggalin sa NSC ang mga ito. Oo naman. Sa totoo lang, kahit tanggalin mo naman si Inday at saka si PRD, kahit naman hindi mo tanggalin yan sa NSC, wala naman silang say. Wala silang say sa NSC kasi ikaw pa din ang presidente, kundi ba naman kayo mga tanga. Sabi ko sa inyo, kahit tanggalin tong mga to, o magmumukha lang kayong mga talunan. Kaya nyo tinatanggal sila Duterte rito, si Inday. O para makabawi kayo sa kanya kasi hindi nyo siya kaya. Akala nyo naman maapektuhan siya dito. Parang ito yung mga, ito si Bongbong, parang utak, Franz Castro. O bakit ko nasabing utak Franz Castro ito si Bongbong? Putang ina, hindi ka ba naman tanga? Ito si Franz Castro, saan ka makakita? Ipapa-impeach mo Vice President? Putang ina yan, anong ganap ng Vice President sa Pilipinas? Ang Vice President, nag-aantay lang yung mamatay yung presidente. O so, mantakin mo, ang ini-impeach yung Vice President, hindi yung President, kundi ba naman mga tanga?
Oo, kasi dati ini-impeach presidente kasi kurakot yung presidente. O ngayon, pag nagpalit ng ahensya, o di, ay nagpalit ng presidente, o di aayos ang Pilipinas kasi hindi na magnanakaw yung presidente. Mantakin mo, dito ka matatawa. Yung presidente natin, putya yan, flood control system, 1.4 billion per day, nagbabaha pa rin. Alis ng alis, panay ang punta sa ibang bansa. Wala naman naiuwing investor. Nag-deny yung daw mga Afghanistan, hindi daw totoo. EDCA sites dumami sa Pilipinas. Puro kahayupan ang ginawa sa Pilipinas ni Bongbong, tapos ang pinai-impeach nyo yung BP. Pag natanggal yung BP, presidente si Bongbong Marcos pa rin, lubog pa rin ng Pilipinas, mga tanga. Feeling nyo naman, kahit natanggalin nyo tong dalawa, una sa lahat, presidente ka. Magkakaroon lang si Inday Sara ng kapangyarihan dyan sa National Security Council pag namatay ka. Meron pa kayong tinatanggal. Ulul, politika lang yan. Style nyo bulok, wala naman talagang trabaho sila dyan. Sila Inday Sara kundi makinig lang sa mga katangahan nyo. Dahil matagal na rin pong hindi pinapatawag ang National Security Council. Isa pa, anumang oras naman ay maring pulungin ng Pangulo ang kanyang security advisors na hindi naman kinoconvene ang NSC. So sa madaling salita, malamang na ang paglabas ng Executive Order No. 81 ay isa lamang politikal na mensahe na gustong ipaabot ng Malacanang sa kampo ng mga Duterte. So ang daming issue ng bayan. Ang daming problema ng Pilipinas, pero anong inuuna niya? Maghatid ng mensahe sa mga Duterte. Putang ina niyan. Meron ka pang national security na nalaman? Ha? Hayop ka?